Kaya ng tagalinis na yan na mag-opera? Puno ng panunuya ang boses ni Dr. Michael Grayson. Ang nasa harap niya ay isang babaeng Pilipina, 23 taong gulang lamang, at nakasuot ng kupas na uniporme ng tagalinis. At narito siya sa gitna ng operating room, kung saan 6 na oras ng bigo ang tatlo sa pinakamahuhusay na neurosurgeon sa buong mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Angela Reyes ang mop habang nanginginig ang mga kamay at mahinang nagsalita. Alam ko po ang paraan. Ano? Humalakhak si Dr. Grayson. Sige, kung talagang maililigtas mo ang pasyenteng yan, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, 10 bilyon man yan o 20 bilyon. Tila nagyelo ang hangin sa loob ng operating room. Nakahiga sa operating table si James Wilson, ang presidente ng World Bank. Mahigit 3 oras nang barado ang daloy ng dugo sa kanyang utak. Walang tigil sa pagkurap ang mga pulang ilaw ng babala sa monitor. Golden time, 30 minuto. Kapag hindi naalis ang bara sa loob ng panahong iyon, hindi na kailanman magigising ang pasyente. Ang totoo, ilang oras lang ang nakalipas bago napunta si Angela sa sitwasyong ito. Nagsimula ang lahat sa isang tawag mula sa kanyang ama noong madaling araw. Angela, anak, huwag mo nang alalahanin ang bayarin sa ospital ni tatay. Narinig niya ang boses ng ama sa kabilang linya. Nakahiga si Angela sa kama ng kanyang dormitoryo, nakatitig sa kisame. 4:00 ng umaga. Dahil sa pagkakaiba ng oras sa Pilipinas at New York, ito lang ang oras na pwede silang mag-usap. Tay, hindi po pwedeng laktawan ang physical therapy niyo? Kapag natanggap ko na po ang bonus ko sa susunod na buwan, padadalhan ko kayo agad. Nanikip ang dibdib ni Angela. Naalala niya ang araw na inatake ang kanyang ama. 3 taon na ang nakalipas. 20 taong gulang pa lang siya noon. Nasa ika2 taon siya sa pinakamahusay na kolehiyo ng medisina sa Pilipinas at kinikilala bilang isang henyo ng mga propesor. Isang tawag sa telepono ang biglang nagpabago sa lahat. Anak, inatake ang tatay mo! Nanginginig ang boses ng kanyang ina, isang matinding stroke. Kahit na naisugod agad sa ospital sa loob ng golden time, hindi nila akalain ang laki ng babayaran. At para lalong sumama ang sitwasyon, pumutok ang utang na ginarantiyahan ng kanyang ama para sa isang kaibigan. Biglang bumagsak sa kanilang pamilya ang utang na mahigit 2 milyong piso. Kinailangan ni Anghelang huminto sa pag-aaral ng medisina. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang isang diplomang hindi natapos at isang bundok ng utang. Babalik ako. Magiging doktor ulit ako. Gabi-gabi itong sinasabi ni Angela sa kanyang sarili. Ito lang ang pinanghahawakan niya para makayanan ang lahat. Naalala niya noong siya'y 19 na taong gulang. Unang araw niya sa med school. Sa loob ng anatomy lab. Angela, napakatatag ng mga kamay mo, sabi ng propesor, na humanga habang pinagmamasdan ang mga kamay ni Angela. Habang ang ibang estudyante ay hindi mapigilan ang panginginig, ang mga kamay ni Angela ay hindi man lang gumalaw. Iyan ang mga kamay ng isang ipinanganak na siruhano. Kung pagbubutihin mo, magiging isa kang world-class na doktor. Ang mga salitang iyon ang nagpaalab sa puso ni Angela. Nag-aral siya hanggang madaling araw at nagboluntaryo sa ospital tuwing weekend. Abot kamay na niya ang kanyang pangarap. Nang nasa ika2 taon na siya, nakuha niya ang pinakamataas na marka sa surgical practice. Bilis sa pagtahi, katumpakan, katatagan ng kamay, perpekto ang lahat ng kanyang score. Angela Reyes. Pagdating ng panahon, sa ilalim ko ikaw mag-residency. Ako mismo ang magsasanay sa'yo, sabi mismo ng head ng neurosurgery department. Kinilabutan ang buong katawan ni Angela. Nagkakatotoo na ang kanyang mga pangarap. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang ama. Tay, mukhang sa neurosurgery po ako mapupunta. Sabi po ng department head, siya na raw po ang bahala sa akin. Talaga? Ang galing-galing talaga ng anak ko. Umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ama sa telepono.
Nakahiga si Angela sa kama ng dormitoryo, nakangiti habang nakatingin sa kisame. Pakiramdam niya ay pag-aari niya ang buong mundo. Ngunit ang kaligayahang iyon ay gumuho pagkatapos lamang ng 2 buwan. Mga 3:00 ng hapon habang nasa klase siya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang kanyang ina. Angela, anak, inatake ang tatay mo. Bilisan mo! Nanginginig ang boses ng kanyang ina. Hindi na niya inayos ang kanyang gamit at tumakbo papuntang ospital. Pagdating niya sa emergency room, naipasok na sa operating room ang kanyang ama. Isang matinding stroke. Pumutok ang isang ugat sa utak at namuo ang dugo. Napaupo si Angela sa sahig ng pasilyo sa labas ng operating room. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Pagkatapos ng 6 na oras, lumabas ang doktor. Matagumpay ang operasyon, pero posibleng magkaroon ng mga komplikasyon. Makalipas ang 1 linggo, inilipat ang kanyang ama mula sa ICU patungo sa isang regular na silid. Binuksan ni Angela ang pinto ng kwarto. Nakahiga ang kanyang ama sa kama. Ang kaliwang braso nito ay walang buhay na nakalaylay. Ang isang gilid ng kanyang bibig ay bahagyang nakababa. Tay. Nabasag ang boses ni Angela. Itinaas ng kanyang ama ang kanang kamay at kumaway sa kanya. Nanginginig ang kamay nito. Sinubukan niyang magsalita, ngunit hindi malinaw ang kanyang mga salita. Gumuho ang mundo ni Angela. Hinawakan niya ang kamay ng ama at humagulgol. Pagkalipas ng 1 buwan, dumating ang bill mula sa ospital, bayad sa operasyon, sa ICU, sa rehabilitasyon. Ang kabuuan ay umabot sa halos 1 milyong piso at para lalong lumala, pumutok ang utang na ginarantiyahan ng kanyang ama, 2 milyon at 300,000 piso. Sa isang iglap, nalubog sa utang ang pamilya ni Angela. Kinailangan niyang huminto sa pag-aaral. Anak, ipagpatuloy mo ang pag-aaral. Gagawa si nanay ng paraan, humihikbing sabi ng kanyang ina. Ngunit umiling si Angela. Hindi po. Ako na po ang magtatrabaho. Mas mahalaga pong gumaling si tatay. At ganoon nga. Tinalikuran ni Angela ang medisina. Pumunta siya sa Amerika pagkahinto niya sa pag-aaral. Kahit anong trabaho ang gawin niya sa Pilipinas, hindi niya mababayaran ang kanilang mga utang. May maliit na karinderya ang kanyang tita sa New York. Dito ka magtrabaho para makapag-ipon. Sa alok ng kanyang tiyahin, agad siyang sumakay ng eroplano. Sa NAIA, inihatid siya ng kanyang ina. Nay, pangako po, mag-iipon ako para maipadala ang pampagamot ni tatay, nanginginig na sabi ni Angela. Walang imik na niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina. Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat nito. Umiiyak ito. Sa unang araw niya sa New York, nagsimula siyang maghugas ng plato sa kusina ng karinderya ng kanyang tita. Namula ang kanyang mga kamay sa init ng tubig. Pumasok ang sebo sa ilalim ng kanyang mga kuko. Ito ang mga kamay na dating humahawak ng scalpel. Ngayon, mga maduduming plato ang hinuhugasan nito. Sa gabi, pagbalik niya sa dormitoryo, matagal niyang tinititigan ang kanyang mga kamay. Magaspang na balat, bitak-bitak na mga kuko. Nangingilid ang kanyang mga luha, ngunit pilit niyang pinipigilan. Bawal umiyak. Sa halip na umiyak, kailangan kong kumita ng mas malaki. Kinagat ni Angela ang kanyang labi. Pagkalipas ng 1 taon, nakakuha si Angela ng trabaho bilang tagalinis sa Prescott Medical Center. Ito ang pinakamahusay na ospital sa Manhattan. Mas malaki ang sahod ng tagalinis kaysa sa karinderya. At higit sa lahat, ito ay isang ospital. Sa unang araw niya sa trabaho, bumilis ang tibok ng puso ni Angela habang naglalakad sa pasilyo ng ospital. Ang amoy ng disinfectant ay tumagos sa kanyang ilong. Pamilyar na amoy. Ito, ang amoy noong mga araw na nag-aaral pa siya sa Pilipinas. Nakabalik na ako. Bulong niya sa sarili. Kahit na bilang isang tagalinis at hindi doktor,
Sapat na ang makita ang loob ng ospital para gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang naglilinis, palihim na nag-aaral si Angela. Pinupulot niya ang mga itinapong medical journal sa pasilyo para basahin. Sa oras ng tanghalian, sa isang sulok ng bodega, binubuklat niya ang kanyang mga textbook, mga pinakabagong pamamaraan ng operasyon, istruktura ng mga ugat sa utak, pag-aalis ng namuong dugo. Pinag-aralan niya nang mag-isa ang mga kaalamang medikal na umunlad sa loob ng 3 taon. Sa gabi, nakahiga sa kama, nagsasagawa siya ng mga surgical simulation sa kanyang isip. Iniunat niya ang kanyang kamay sa hangin, hawak ang isang hindi nakikitang scalpel. Pasyente, 15 taong gulang na lalaki, pumutok na aneurysm sa utak. Simula ng clipping surgery, bulong niya habang ginagalaw ang kanyang mga daliri. Kinakapa niya ang hindi nakikitang ugat at nilalagyan ng hindi nakikitang clip. Minsan, tinitingnan siya ng kanyang roommate na may pagtataka. Angela, anong ginagawa mo tuwing gabi? Nag-ehersisyo lang ng kamay. Nakangiting sagot ni Angela. Hindi naman niya pwedeng sabihin na isang tagalinis ang nagsasanay ng brain surgery tuwing gabi. Noong siya'y 22 taong gulang, nagsimula siyang maging aktibo sa isang online medical forum. Ang kanyang username, Ghost Surgeon. Kapag may mga doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagpo-post ng mahihirap na kaso, si Angela ang sumasagot nang hindi nagpapakilala. Ang pasyenteng ito ay may vascular malformation. Sa halip na ang tradisyonal na paraan, subukang dumaan sa kabilang carotid artery para maabot ang namuong dugo. Noong una, walang naniwala sa kanya. Ngunit nagsimulang mag-post ng mga success story ang mga doktor na sumunod sa mungkahi ni Angela. Ghost Surgeon, salamat sa iyo, nailigtas ko ang pasyente. Sino ka ba? Sa tuwing makakatanggap siya ng ganitong mensahe, isang ngiti ang sumisilay sa kanyang labi. Walang sino man ang nakakaalam na ang henyong si Ghost Surgeon ay isang tagalinis na nagpupunas ng sahig sa isang ospital sa Manhattan. Ordinaryong Martes ng gabi noon. Naatasan si Angela na maglinis sa 45th floor sa VIP ward, isang lugar na hindi niya karaniwang napapasok. May special cleaning ngayon. May darating daw na importanteng bisita, inis na sabi ng team leader nila. Tumango lang si Angela at itinulak ang kanyang cart. Nang makarating siya sa 45th floor gamit ang elevator, napansin niyang kakaiba ang ingay sa pasilyo. May mga lalaking nakaitim na suit na abalang naglalakad. Mukhang mga security guard. Anong meron? Nagtatakang tanong ni Angela sa sarili habang naglalakad. May mga taong nagkukumpulan sa harap ng isang VIP room. Mula sa siwang ng pinto, narinig niya ang nagmamadaling boses. Wala na tayong oras! Malapit nang maubos! Ang golden time! Biglang nanlisik ang pandinig ni Angela. Golden time. I'm golden time. Isang terminong ginagamit para sa mga pasyenteng may stroke. Hindi niya namalayang lumapit siya sa kwarto. Sa bahagyang bukas na pinto, nasilip niya ang loob. May isang lalaking nakahiga sa operating table. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mga puting buhok. Nakakonekta sa katawan niya ang iba't ibang makina. Sa monitor, nakikita ang isang brain scan. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Cerebral infarction yan. May bumara sa middle cerebral artery, bulong niya sa isip. Ang kaalamang natutunan niya sa loob ng 3 taon ay mabilis na umikot sa kanyang isipan. Sakto namang may humawak sa balikat niya. Hoy, tagalinis! Anong ginagawa mo rito? Alis! Itinulak siya ng isang security guard. Muntik nang matumba si Angela habang umaatras. Mula sa isang sulok ng pasilyo, piniga ni Angela ang basahan habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Biglang may sumigaw mula sa loob ng kwarto. Hindi gumagana ang thrombolytic agent. Hindi rin makapasok ang catheter. Masyadong liku-liko ang ugat. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong istruktura. Bumilis ang tibok ng puso ni Angela. Hindi niya alam kung sino ang pasyente,
Pero sigurado siyang hindi na alam ng mga doktor ang gagawin. Ilang sandali pa, bumukas ng maluwag ang pinto ng kwarto. Isang lalaking nakaputing coat ang tumakbo palabas. Maputlang maputla ang kanyang mukha. Tawagan niyo ang hospital director. Malaking problema to. Sunod-sunod na lumabas ang iba pang mga doktor. Narinig ni Angela ang kanilang usapan. Presidente ng World Bank yan. Inatake habang nasa isang economic conference. 3 oras ang golden time, pero 2.5 oras na ang nakalipas. Kapag hindi natin siya nailigtas, tapos na ang ospital na to. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Ang presidente ng World Bank? Ang taong may hawak sa ekonomiya ng buong mundo. Muli niyang tiningnan ang direksyon ng kwarto. Sa siwang ng pinto, nakita niya ang monitor. Isang 3D image ng mga ugat sa utak ang nakadisplay. May biglang pumasok sa isip ni Angela. Nakita ko na ang ganyang istruktura ng ugat. Sa online forum. 3 buwan na ang nakalipas, may nakita siyang kaparehong kaso. At sa pamamaraang iminungkahi niya, nailigtas ang pasyente. Alam ko kung paano alisin ang bara na yan. Bahagyang nanginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Sasabihin ko ba o hindi? Isang tagalinis na magtuturo sa mga doktor kung paano mag-opera? Isang kabaliwan, pero may taong nag-aagaw buhay sa loob. Biglang sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang ama. 3 taon na ang nakalipas. Sa ICU, ang nanginginig na kamay na kumaway sa kanya. Ang kanyang ama na may lumpong kaliwang braso at hirap magsalita. May pamilya rin ang pasyenteng yan. Kinuyom ni Angela ang kanyang kamao. Ano naman, kung hindi nila ako pansinin ulit? Buhay ng tao ang nakataya. Itinulak ni Angela ang kanyang cleaning cart at naglakad papunta sa kwarto. Nanginginig ang kanyang mga binti. Pero, hindi siya tumigil. Hinarang siyang muli ng security guard. Ikaw na naman? Sinabi nang umalis ka. Sandali lang po. May sasabihin lang ako sa mga doktor sa loob. Anong sasabihin ng isang tagalinis? Ngumisi ang guard. Sakto namang umalingaw-ngaw ang isang warning sound mula sa loob ng kwarto. Beep! Ang matinis na tunog ay umabot hanggang sa pasilyo. Tumaas na naman ang brain pressure. Narinig ang isang sigaw mula sa loob. Nanigas ang ekspresyon ng guard. Hindi pinalampas ni Angela ang pagkakataon. Dumaan siya sa gilid ng guard at tumakbo papasok sa kwarto. Pumasok si Angela sa loob ng operating room. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ano? Sino yan? Di ba tagalinis yan? Bakit siya pumasok? Nagbulungan ng mga doktor. Huminga ng malalim si Angela. Nakakapanlula ang tanawin. Nakahiga sa operating table ang presidente ng World Bank. Kulay abo ang kanyang mukha. Walang tigil ang tunog ng babala mula sa mga monitor. Brain pressure increasing. Blood flow obstruction continuing. Kumikislap ang mga pulang letra sa screen. May maglabas nga sa babaeng yan. Inis na sabi ni Dr. Michael Grayson. Isa siyang propesor ng neurosurgery sa Harvard Medical School. Isa sa mga pinakamahusay na brain surgeon sa Amerika. Hinawakan ng isang guard ang braso ni Angela. Labas. Sandali lang po. Sigaw ni Angela. Ang bara po sa middle cerebral artery ng pasyente. Hindi po ba makapasok ang catheter dahil doon? Natahimik ang buong kwarto. Tumingin ang mga doktor kay Angela. Paano mo nalaman yan? Kumunot ang noo ni Dr. Grayson. Nasilip ko po sa monitor kanina sa labas. Mabilis na sagot ni Angela. Dahil po sa abnormal na pagkakapulupot ng ugat, imposibleng makapasok gamit ang karaniwang ruta. Kaya po 6 na oras na kayong bigo, tama po ba? Nag-alinlangan ang mga mata ni Dr. Grayson. Tumpak ang pagsusuri ni Angela. So, ano ngayon? Alam mo ang paraan? Tanong ni Dr. Robert Chan habang nakakrus ang mga braso. Siya ang head ng neurosurgery sa Johns Hopkins. Isang mapanlibak na ngiti ang nasa kanyang mukha. Opo. Tumango si Angela. Kailangan niyong dumaan sa kabilang carotid artery. At hindi po sa pulso, kundi sa ugat sa bukong-bukong.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Lumapit si Dr. Jennifer White, isang kilalang eksperto sa neurovascular imaging. Sa bukong-bukong, ang posterior tibial artery ba ang tinutukoy mo? Opo. Pero wala yan. Sa mga textbook, masyadong manipis ang ugat para sa catheter. Umiling si Dr. White. Kailangan niyo pong gumamit ng microcatheter. Yung 0.3 millimeters po. Mayroon po niyan sa bodega sa third floor ng ospital na to? Walang pag-aalinlangang sagot ni Angela. At paano mo nalaman yan? Naningkit ang mga mata ni Dr. Grayson. Nakita ko po sa listahan ng mga kagamitan habang naglilinis. Ha! Nakakatawa. Humalakhak si Dr. Chan. Anong alam ng batang to para makisawsaw? Hindi ito biruan. Tama siya. 6 na oras nating hindi nalutas to, tapos isang tagalinis ang lulutas? Puno rin ng pangungutya ang boses ni Dr. White. Nagtiimbagang si Angela. Sanay na siyang maliitin. 3 taon niya na itong nararanasan araw-araw. Pero hindi siya pwedeng umatras. Alam ko po, alam kong mukhang imposible. Nanginginig pero malinaw ang boses ni Angela. Pero nag-aagaw buhay po ang pasyente. Wala na po tayong oras. Kung mali po ako, baliwalain niyo na lang. Pero paano kung tama ako? Tinitigan siya ng masama ni Dr. Grayson. Sakto namang isang bagong warning sound ang umalingaw-ngaw mula sa monitor. Beep, 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 beep! Mas mabilis at mas matinis na tunog. Biglang tumaas ang brain pressure. Puputok na to! Sigaw ng isang nurse. Tiningnan ni Dr. Grayson ang kanyang relo. Golden time. 25 minuto na lang. Lintik! Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Dr. Grayson. Bumagsak ang puso ni Angela. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon. Lumapit siya sa harap ng monitor. Basang-basa ng pawis ang kanyang palad. Nasa screen ang 3D image ng mga ugat sa utak. Mabilis na gumalaw ang mga mata ni Angela. Dito po. Itinuro ni Angela ang isang punto sa screen. Barado ang middle cerebral artery dahil sa namuong dugo. Pero sa unahan nito, abnormal ang pagkakapulupot ng ugat. Kaya hindi po makapasok kapag diretso ang daan. Pinakatitigan ni Dr. Grayson ang screen. Alam na namin yan. Meron po, matatag na sabi ni Angela. Ang ugat sa bukong-bukong. Kung sa posterior tibial artery po dadaan sa halip na sa femoral artery, malalampasan po natin ang nakapulupot na bahagi. Teorya lang yan, sabat ni Dr. Chan. Hindi po. 3 buwan na po ang nakalipas. May nagtagumpay na kaso sa Germany, mabilis na sagot ni Angela. Hindi pa po nailalathala ang pag-aaral. Pero nakita ko po ang case report sa isang online forum. Nag-isip sandali si Dr. Grayson. Tiningnan niya ang relo. 20 minuto na lang. Dalhin niyo rito ang microcatheter. Nagdesisyon si Dr. Grayson. Dali-daling kinuha ng nurse ang kagamitan. Parang aabutin na ng puso ni Angela ang kanyang lalamunan. Ito na ang sandali kung saan masusubok ang kanyang teorya. Ipinasok ni Dr. Grayson ang catheter sa bukong-bukong ng pasyente. Nakikita sa monitor ang lokasyon nito sa real time. Dahan-dahan, umakyat ang catheter sa loob ng ugat. Tanging ang tunog ng paghinga ang maririnig sa kwarto. Lahat ay nakatutok sa monitor. Nasa may nakapulupot na bahagi na tayo? Mahinang sabi ni Dr. Grayson. Pinigil ni Angela ang kanyang paghinga. Ito ang kritikal na bahagi. Dahan-dahan, nilampasan nito ang nakapulupot na ugat. Gaya ng prediksyon ni Angela, bumukas ang alternatibong daan. Tagumpay! Nakapasok na! Sigaw ni Dr. Chan. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa kwarto. Nagawa natin. Nagawa nga natin, bulong ni Dr. White. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Angela. Ngunit masyadong maaga para sa kasiyahang iyon. Nang makarating sa harap ng namuong dugo, nanigas ang mukha ni Dr. Grayson. Ano to? May kakaibang imahe ang lumitaw sa monitor. Ang namuong dugo ay hindi karaniwan. Ito'y puti at matigas.
calcified na. Kumapit na ng husto ang namuong dugo sa pader ng ugat, nanginginig na sabi ni Dr. Grayson. Hindi natin ito mahihila. Kapag pinilit, mapupunit ang ugat. Muling nagyelo ang hangin sa kwarto. Ang solusyong akala nila'y nahanap na ay biglang naging imposible. Wala ng oras! 15 minuto na lang. Sigaw ng nurse. Namutla ang mukha ni Angela. Bahagyang tagumpay. Pero lalo pang lumala ang sitwasyon. Paano to? Mali ba na nakialam ako? Nanlamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Sakto namang isang bagong warning sound ang umalingaw-ngaw. Beep! Mas matinis at mas mabilis. Mabilis na tumataas ang brain pressure. Puputok na to! Sigaw ni Dr. White. Isang pagkakamali pa at magkakaroon ng cerebral hemorrhage. Wala nang pangalawang pagkakataon, sabi ni Dr. Chan habang pinupunasan ang pawis sa noo. Kinuyom ni Angela ang kanyang nanginginig na mga kamay. Nagblanko ang kanyang isip, pero hindi siya pwedeng sumuko. Ang buhay ng pasyenteng iyon ay nasa kanyang mga kamay. May paraan, siguradong may paraan. Pinakatitigan niya ang monitor. Mabilis na umikot ang isip ni Angela. Kung calcified po ang namuong dugo, hindi po pwedeng hilahin. Mapupunit po ang ugat. Bulong niya. Alam ko yan. Kaya nga wala ng paraan, di ba? Inis na sabi ni Dr. Grayson. Hindi po. May paraan po. Nanlisik ang mga mata ni Angela. Paikutin po natin ang pabaliktad para makabuo ng whirlpool. Sa siwang na mabubuo, mag-inject tayo ng microbubbles para basagin ang calcified plaque mula sa loob. Katahimikan. Nagkatinginan ang mga doktor. Microbubbles? Di ba ginagamit yan sa ultrasound contrast agents? Nanlalaking matang tanong ni Dr. White. Opo. Pero kapag ininject po ng may mataas na pressure, puputok ang mga bula at lilikha ng shockwave. Ang lakas na yun ang sisira sa calcification. Patuloy na paliwanag ni Angela. Umiling si Dr. Chan. Teorya lang yan. Wala pang sinumang nakagawa niyan. Ginawa na po sa Germany, 3 buwan na ang nakalipas. Matatag na sabi ni Angela. Hindi pa po nailalathala ang pag-aaral, pero nakita ko po ang case report sa online forum. Nagtagumpay po sila. Namilog ang mga mata ni Dr. Grayson. Wala na tayong oras, 12 minuto na lang, nagmamadaling sabi ni Angela. Nagtiimbagang si Dr. Grayson. Sige, ihanda. Ang microbubbles. Dali-daling kinuha ng nurse ang kagamitan. Pinanood ni Angela ang procedure habang nakatitig sa monitor. Bigla, may napansin siyang kakaiba. Ang IV bag na nakakonekta sa braso ng pasyente. Teka lang po! Biglang sigaw ni Angela. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Iba po ang kulay ng dextrose. Lumapit si Angela sa IV bag. Ang dapat sana'y malinaw na likido ay may bahagyang labo. Hindi ito mapapansin ng iba. Pero nakita ito ng mga mata ni Angela. Sa loob ng 3 taon na paglilinis sa bawat sulok ng ospital, libu-libong IV bag na ang nakita niya. Alam na alam niya kung ano ang itsura ng normal na dextrose. Hindi po ito ordinaryong dextrose. Kinuha ni Angela ang IV bag at inamoy. Isang bahagyang amoy ng metal ang sumagi sa kanyang ilong. Blood coagulant po to! May naghalo sa dextrose! Pati ang paghinga ay tumigil. Ano? Sigaw ni Dr. Grayson. Kapag nilagyan ng blood coagulant, lalong titigas ang namuong dugo. Nanginginig ang boses ni Angela. Kaya po mabilis ang naging calcification. Hindi po ito aksidente. May nagtatangkang patayin ng pasyente. Nagkagulo ang kwarto. Nagkatinginan ang mga doktor na may pagdududa. Imposible! Sino ang gagawa niyan? At bakit? Sigaw ni Dr. Chan. Sinundan ng mga mata ni Angela ang IV line. Tiningnan niya ang makinang kinakabitan nito at ang taong nakatayo sa tabi nito. Ang anesthesiologist na si Dr. David Miller. Namumutla ang kanyang mukha. Walang tigil ang agos ng pawis sa kanyang noo. Siya po, itinuro ni Angela si David.
Ano? Bakit ako? Tumaas ang boses ni David. Ngunit nanginginig ito. Daliw, Daliw, Daliw. Tingnan niyo po ang mga kamay niya. May mga mantsa po ng kemikal sa dulo ng kanyang mga daliri. Matalas ang tingin ni Angela. Walang kamalay-malay na itinago ni David ang kanyang mga kamay sa likod. Lumapit si Dr. Grayson kay David. David, ipakita mo ang mga kamay mo. Hindi to totoo. Wala akong ginawa. Umatras si David. Ngunit napaligiran na siya ng mga security guard. Sino po ang makikinabang kung mamatay ang presidente ng World Bank? Mahinang tanong ni Angela. Ang mga kalaban niya sa economic conference. Kapag naudlot ang mga polisiya na isinusulong niya, trilyon-trilyong dolyar ang gagalaw. Nanigas ang mukha ni Dr. Grayson. Dalhin niyo ang taong to! Hinawakan ng mga guard ang braso ni David. Nagpumiglas siya. Wala akong kasalanan! Ngunit ang kanyang sigaw ay nawala sa hangin. Mabilis na isinara ni Angela ang IV line. Pinigilan niya ang pagpasok ng coagulant. Ngayon po, ituloy natin ang procedure. Wala na pong oras. Matatag ang boses ni Angela. Tiningnan niya ang relo. 9 na minuto na lang, tumayo si Angela sa harap ng monitor. Basang-basa ang kanyang palad sa pawis, pero pilit niya itong pinakalma. Dahil po sa coagulant, lalong tumigas ang namuong dugo. Kailangan po nating taasan ang concentration ng microbubbles, sabi ni Angela. Tumango si Dr. Grayson. Sige, taasan ng 20% ang concentration. Inayos ng nurse ang kagamitan. Nakikita sa monitor ang posisyon ng catheter. Nakapako ang mga mata ni Angela sa screen. Ang libu-libong simulation na ginawa niya sa kanyang isip sa loob ng 3 taon. Ngayon, nagkakatotoo na ito. Paikutin po ng counterclockwise. 2 ikot kada segundo. Utos ni Angela. Ginalaw ni Dr. Grayson ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang umikot ang catheter sa screen. Kitang-kita ang pag-ikot ng daloy ng dugo. Nagkakaroon na po ng whirlpool. Ngayon na po, inject ang mga bula. Bumilis ang boses ni Angela. Sakto namang kumurap ang ilaw sa loob ng kwarto. Sandaling namatay at bumukas ang screen ng monitor. Ano to? Nag-aalalang sabi ni Dr. Chan. May lumabas na kakaibang mensahe sa monitor. Pulang mga letra. System external. Access detected. May pumasok sa network ng ospital. Sigaw ng nurse. Nanigas ang mukha ni Angela. Hindi nag-iisa si David. May kasabwat siya sa labas. Sinusubukan nilang manipulahin ang mga kagamitan. Hinahak nila ang control system. Mabilis na pagsusuri ni Angela. Di hindi natin maitutuloy ang operasyon. Sigaw ni Dr. White. Tumakbo si Angela sa isang computer sa sulok ng kwarto. Nagsimula siyang mag-type sa keyboard. Anong ginagawa mo? Tanong ni Dr. Grayson. Kailangan ko pong pigilan ang hacker. Kailangan nating bumili ng oras. Sumasayaw ang mga daliri ni Angela sa keyboard. Isang kasanayang natutunan niya sa gabi-gabing pagtambay sa online forum. Hindi lang medisina ang pinag-aralan niya, pati security systems ay pinag-aralan din niya. Mabilis na umagos ang mga code sa screen. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ni Angela at ng hindi nakikitang hacker, pati pag-hack. Kaya ng tagalinis na yan? Napanganga si Dr. Chan. Namuo ang pawis sa noo ni Angela. Hindi biro ang kalaban. Kapag hinarangan ni Angela, ibang daan naman ang ginagamit ng hacker para silang nagtataguan. Wala nang oras! 6 na minuto na lang! Sigaw ng nurse. Kinagat ni Angela ang kanyang labi. Lalong bumilis ang kanyang mga daliri. Hindi pa pwedeng putulin ang network? Tanong ni Dr. Grayson. Hindi po pwede. Kapag pinutol ang network, mawawalan din po tayo ng kontrol. Hindi rin po natin mamomonitor. Sagot ni Angela. Bigla, may napansin ang mga mata ni Angela. Ang access route na ginagamit ng hacker. Ayun! Bulong ni Angela. Naintindihan na niya ang pattern ng hacker. Binaliktad niya ang sitwasyon at pinasok ang sistema ng hacker.
Pinutol niya ang koneksyon nito. Nawala ang pulang warning message sa screen. Napigilan ko na po. Ituloy na po natin ang operasyon. Humihingal na sabi ni Angela. Tiningnan siya ni Dr. Grayson. Nagbago na ang tingin nito. Hindi na ito tingin ng panlalait. Magaling. Maikling sabi ni Dr. Grayson. Ngunit walang oras para magsaya. Isang bagong babala ang lumitaw sa monitor. Golden time. 5 minutes remaining. 5 minuto. 300 segundo. Kung hindi maalis ang bara sa loob ng panahong iyon, magiging brain dead ang pasyente. Bumalik si Angela sa harap ng monitor. Kinilabutan ang buong katawan niya. Handa na po ba ang microbubble injection? Tanong ni Angela. Handa na. Sagot ni Dr. Grayson. Inject na po. Dahan-dahan po. 0.2 ml kada segundo. Nanginginig pero malinaw ang boses ni Angela. Sinimulan ni Dr. Grayson ang pag-inject ng mga bula. Lumitaw sa monitor ang maliliit na puting tuldok. Ang mga bula na pumapasok sa loob ng ugat. Nakarating na sa namuong dugo, pabulong na sabi ni Dr. White. Lahat ay nakatutok sa monitor. Tila tunog lang ng mga puso nila ang naririnig sa kwarto. Umikot ang mga bula sa paligid ng calcified na dugo. Kinagat ni Angela ang kanyang labi. Ngayon po, taasan na ang pressure. Kailangan na pong paputukin ang mga bula. Minaniobra ni Dr. Grayson ang kagamitan. Tumaas ang pressure sa mga bula. Pang! Isang napakaliit na pagsabog ang naganap. Sa monitor, nakitang bahagyang nadurog ang gilid ng namuong dugo. Gumagana! Sigaw ni Dr. Chan. Ngunit hindi tuluyang nadurog ang bara. Ang gilid lang ang nabasag, pero buo pa rin ang gitna. Wala nang oras. 3 minuto na lang! Humihikbing sabi ng nurse. Mabilis na umikot ang isip ni Angela. May nakakaligtaan siya. Mabilis na umikot ang dalamana. Mabilis na umikot ang isip dahil po sa coagulant. Biglang sabi ni Angela. Sumipsip po ang coagulant hanggang sa gitna ng namuong dugo. Kaya lalong tumigas ang pinakagitna. Paano na yan? Wala nang paraan. Desperado ang boses ni Dr. Grayson. Ipinikit ni Angela ang kanyang mga mata. Tinipon niya ang lahat ng kaalaman sa kanyang isip. Ang mga journal na nabasa niya sa loob ng 3 taon, mga kasong nakita niya sa forum, mga nilalaman ng textbook, biglang may pumasok sa kanyang isip. May paraan po. Idinilat ni Angela ang kanyang mga mata. Ano? Lahat ay napatingin kay Angela. Init po. Kung gagamitan natin ng high-frequency heat, matutunaw po ang coagulant. Hihina po ang namuong dugo. Nagningning ang mga mata ni Angela, pero delikado ang paggamit ng init sa ugat sa utak. Sigaw ni Dr. White. Kailangan pong napakatumpak. 0.5 segundo lang po. Ligtas po ang ugat pero matutunaw ang coagulant. Mabilis na paliwanag ni Angela. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Pinoproseso ng lahat ang mungkahi ni Angela. Kababaliwan yan. Hindi pa yan nasusubukan kailanman, umiling si Dr. Chan. Sa sitwasyon po natin ngayon, may iba pa po ba tayong pagpipilian? Tanong pabalik ni Angela. Walang nakasagot. Tiningnan ni Dr. Grayson ang kanyang relo. 2 minuto na lang. Gawin natin. Nagdesisyon si Dr. Grayson. Dalhin ang high-frequency equipment. Iset sa pinakamababang output. Dali-daling inihanda ng nurse ang kagamitan. Nanginginig ang mga kamay ni Angela. Kung mali ang kanyang desisyon, mamamatay ang pasyente. Pwedeng masunog ang ugat sa utak. Natatakot ka ba? Tanong ni Dr. Grayson kay Angela. Opo. Natatakot po ako. Tapat na sagot ni Angela. Pero mas mabuti na po ito kaysa sumuko. Naging matatag ang boses ni Angela. Tumango si Dr. Grayson. Ganoon din ang iniisip ko. Handa na ang high-frequency equipment. Sa monitor, nakikitang nakadikit ang dulo nito sa namuong dugo. 0.5 segundo lang po? Eksakto, sabi ni Angela. Sige.
Nasa ibabaw na ng button ang daliri ni Dr. Grayson, 1 minuto at 20 segundo na lang po. Ngayon na! Sigaw ni Angela. Pinindot ni Dr. Grayson ang button. TZZT. Ininit ng high frequency ang namuong dugo. 0.5 segundo. Isang kisap mata. Sa monitor, bahagyang nagbago ang kulay ng namuong dugo. Ang dating kulay abo ay naging mamula-mula. Natutunaw ang coagulant, sigaw ni Dr. White. Kinilabutan ang buong katawan ni Angela. Sana, magtagumpay. Isa pa pong injection ng microbubbles! Ngayon na po! Sigaw ni Angela. Mabilis na nag-inject ng bula si Dr. Grayson. Itinaas niya ang pressure. Pang! Iba na ngayon. Sa monitor, nagsimulang magkabitak-bitak ang namuong dugo. 1 piraso, 2 piraso. Ang matigas na buo ay naging maliliit na piraso. Nadudurog ang bara. Nagsisigaw sa tuwa si Dr. Chan. Pinigil ni Angela ang paghinga at tinitigan ang monitor. Ang mga piraso ay nagsimulang anurin ng daloy ng dugo. Sipsipin po! Bago pa ito makabara sa ibang lugar. Nagmamadaling sabi ni Angela. Ginamit ni Dr. Grayson ang catheter para sipsipin ang mga piraso. Isa-isa, nawala ang maliliit na bahagi. 40 segundo. 30 segundo. 20 segundo. Kwara, nasipsip ang huling piraso. Isang bagong imahe ang lumitaw sa monitor. Ang dating baradong middle cerebral artery ay malinis na. Muling dumaloy ang pulang dugo na ibalik na ang daloy pababa. Beep! Tumigil ang warning sound. Pinalitan ito ng isang matatag na signal. Brain pressure normal. Blood flow restored. Lumitaw ang mga berdeng letra. Sa screen, nagawa natin. Hindi makapaniwalang sabi ni Dr. Grayson. Nagawa nga natin. Biglang sumabog sa tuwa ang operating room. Pumalakpak si Dr. White at sumigaw. Sumigaw din sa tuwa si Dr. Chan. Nagyakapan ang mga nurse. Nakatayo lang si Angela. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Nanlabo ang kanyang paningin. Luha pala. Tahimik na umiyak si Angela. Ang lahat ng pinagdaanan niya sa loob ng 3 taon ay sumagi sa kanyang isipan. Ang pagpupunas ng sahig tuwing madaling araw, ang palihim na pagpulot ng mga itinapong journal tuwing tanghalian, ang mag-isang pagsasanay ng operasyon sa kama, ang mga araw na nagtrabaho siya hanggang sa magasgas ang mga kamay pero hindi sumuko. Lahat ay para sa sandaling ito. Hoy, ayos ka lang? Lumapit si Dr. Grayson kay Angela. Opo, ayos lang po ako. Sagot ni Angela habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ipinatong ni Dr. Grayson ang kanyang kamay sa balikat ni Angela. Ang parehong kamay na minsay nanuya sa kanya. Magaling? Sobrang galing! Nanginginig ang boses ni Dr. Grayson. Sakto namang may umungol mula sa operating table. Nagmulat ng mata si James Wilson. Nasaan ako? Mahinang tanong niya. Nasa ospital po kayo. Ayos na po kayo. Tapos na po ang lahat. Sabi ng isang nurse habang hawak ang kamay niya. Umatras si Angela. Pakiramdam niya, hindi siya kabilang doon. Pero hinawakan ni Dr. Grayson ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Ikaw ang nagligtas sa pasyenteng yan. Muling naluha si Angela. Naging maingay sa labas ng kwarto. Dumating ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na suit. Mga ahente ng FBI. Batay sa ebidensyang ibinigay ni Angela, nagsimula na ang investigasyon. Nakalangdang patakong dalahan. David Miller, inaaresto ka namin sa salang attempted murder. Malamig na sabi ng isang ahente. Clack! Isinara ang posas. Namilipit ang mukha ni David. Sumusunod lang ako sa utos. Binayaran nila ako. Nagpupumiglas na sigaw ni David. Sino sila? Tanong ng ahente. Isang international finance group. Trilyon-trilyong dolyar ang mawawala sa kanila dahil sa polisiya na isinusulong ng presidente. Inamin lahat ni David. Mabilis na nagsulat ang mga ahente ng FBI. Mula sa isang sulok ng pasilyo, pinanood ni Angela ang eksena.
Hindi ito simpleng stroke. Isa itong pandaigdigang sabuatan. Biglang may isang ahente na lumapit kay Angela. Ikaw ba si Angela Reyes? Ma, opo. Tumango si Angela. Pwede ka bang sumama sa amin sandali? May ilang bagay lang kaming kailangang linawin. Kumabog ang dibdib ni Angela. Sumunod siya sa ahente sa isang maliit na conference room. May mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Reyes? Paano mo nalaman na may halong coagulant ang dextrose? Matalas na tanong ng ahente. Anming nga manggong tana, kakaiba po ang kulay. Sa loob po ng 3 taon na paglilinis sa ospital, libu-libo na pong IV bag ang nakita ko. Sagot ni Angela, at napigilan mo rin daw ang pag-hack. Paano nagagawa ng isang tagalinis ang ganoong bagay? May halong pagdududa ang boses ng ahente. Pinagpawisan ng malamig ang likod ni Angela. Pinaghihinalaan ba nila ako bilang kasabwat? Nag-aral po ako nang mag-isa tuwing gabi. Medisina at computer po. Nanginginig na sabi ni Angela. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Dr. Grayson. Hindi siya kasabwat, matatag na sabi ni Dr. Grayson. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ang presidente. Ang hindi namin nalutas sa loob ng 6 na oras, siya ang nakalutas. Tiningnan ng ahente si Dr. Grayson. Sigurado po kayo? Isinusumpa ko sa pangalan ko, matigas ang boses ni Dr. Grayson. Nag-isip sandali ang ahente at tumango. Sige po, makakaalis na kayo. Nakahinga ng maluwag si Angela. Tinapik ni Dr. Grayson ang balikat niya. Huwag kang mag-alala. Marami kang kakampi. Paglabas nila ng conference room, naghihintay ang mga doktor para kay Angela. Ang unang lumapit ay si Dr. Robert Chan, ang head ng neurosurgery sa Johns Hopkins. Ang taong pinakamatinding ng maliit kay Angela. Miss Reyes? Tumayo si Dr. Chan sa harap ni Angela. Seryoso ang kanyang mukha. Patawarin mo ako. Yumuko si Dr. Chan. Minaliit kita. Dahil isa kang tagalinis, dahil bata ka. Lubos akong nagkamali. Habang buhay kong ikahihiya ito. Nagulat si Angela. Isang world-class na awtoridad ang humihingi ng tawad sa kanya. Ayos lang po. Naiintindihan ko po na ganoon ang magiging reaksyon sa sitwasyon ko. Maingat na sagot ni Angela. Lumapit din si Dr. White. Ang ipinakita mo ay hindi lang simpleng kaalamang medikal. Sabi ni Dr. White. Intuition, tapang, husay sa pagpapasya. Hindi ito natututunan. Likas ito sa'yo. Lubos akong humahanga. Panghuli. Si Dr. Grayson ang tumayo sa harap ni Angela. 25 taon na akong nagsasagawa ng brain surgery. Libu-libong pasyente na ang nailigtas ko. Seryosong sabi ni Dr. Grayson. Pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kawalan ng pag-asa. At ngayon lang din ako nakaramdam ng ganitong pagkamangha. Hinawakan ni Dr. Grayson ang mga kamay ni Angela. Isa kang henyo. Hindi lang namin nakita. Dahil sa suot mong uniforme ng tagalinis, naluha si Angela. Biglang may tumakbong nurse mula sa kwarto ng pasyente. Hinahanap po kayo ng presidente. Yung dalagang tagalinis daw po. Pumasok si Angela sa kwarto ng presidente. Nakaupo na sa kama si James Wilson. Wala pang kulay ang kanyang mukha, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Ikaw daw ang tagalinis na nagligtas ng buhay ko? Tanong ng presidente habang nakatingin kay Angela. Opo. Ako po si Angela Reyes. Yumuko si Angela. Salamat. Maraming salamat. Nanginginig ang boses ng presidente. Narinig ko na lahat sa mga doktor. Kung hindi dahil sa iyo, patay na raw ako. Hindi makapagsalita si Angela. May bumara sa kanyang lalamunan. Gusto kitang bigyan ng gantimpala. Ano ang gusto mo? 10 bilyon? 20 bilyon? Kaya kong ibigay lahat. Seryosong sabi ng presidente. Natigilan si Angela. Ano ang gusto niya? Napakarami. Ang bayarin sa ospital ng kanyang ama, ang mga utang, ang pagbabalik sa med school. Ngunit iba ang lumabas sa kanyang bibig.
Inatake rin po ng stroke ang tatay ko, mahinang sabi ni Angela. Nasa Pilipinas po siya. Dahil po sa kakulangan sa pera, hindi po siya makakuha ng maayos na rehabilitasyon. Tumango ang presidente. Kaya kailangan mo ng pera? Hindi po. Umiling si Angela. Gusto ko pong wala ng taong kailangang tumigil sa pagpapagamot dahil sa pera, tulad ko. Natahimik ang kwarto. Lahat ay nakatingin kay Angela. Sana po magtayo kayo ng isang libreng neurovascular center sa ospital na ito. Para po sa mga taong nag-aagaw buhay dahil wala silang pera. Nanginginig ang boses ni Angela. Iyon lang po ang tanging hiling ko. Namasa ang mga mata ng presidente. Matagal niyang tinitigan si Angela. Isa kang napaka-espesyal na tao, sabi ng presidente. Sige, ang libreng neurovascular center. Itatayo ko yan, sa pangalan ko. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Angela. At isa pa, dugtong ng presidente, huminto ka raw sa med school? Tumango si Angela. Tatawagan ko ang Harvard Medical School para sa isang full scholarship. Maging doktor ka ulit, nanlambot ang mga tuhod ni Angela. Muntik na siyang bumagsak. Inalalayan siya ng isang nurse. Talaga po? Magagawa niyo po talaga yon? Nanginginig na tanong ni Angela. Para sa taong nagligtas ng buhay ko, kulang pa yan. Isang linggo ang lumipas, tuluyang nagbago ang buhay ni Angela. Dumating ang acceptance letter mula sa Harvard Medical School. Isang full scholarship. Si Dr. Grayson mismo ang nagsulat ng recommendation letter. Mag-intern ka sa ospital namin hanggang makapagtapos ka. May sahod ka na. Makakapag-practice ka pa, sabi ni Dr. Grayson. Nang gabing iyon, tinawagan ni Angela ang kanyang ama sa Pilipinas. Tay, makakapag-aral na po ulit ako ng medisina. Natigilan ang kanyang ama sa kabilang linya. Totoo ba, anak? Nanginginig ang boses nito. Opo, sa Harvard Medical School po. Full scholarship. Matagal na hindi nagsalita ang kanyang ama. At pagkatapos, narinig niya ang mga hikbi. Ang kanyang ama na hindi kailanman umiyak. Anak ko, ang dami mong pinagdaanan. Ang dami mong tiniis. Tay, makakapagpagamot na rin po kayo ng maayos. Ako na po ang bahala sa lahat. Umiyak na rin si Angela. 6 na buwan ang lumipas, binuksan ang Wilson Free Neurovascular Center sa Prescon Hospital. Sa araw ng inaugurasyon, nakatayo roon si Angela. Suot ang isang puting coat. 1 taon ang nakalipas, dumating sa Amerika ang ama ni Angela. Nakatanggap siya ng libreng rehabilitasyon sa center. Sa loob ng 3 buwan, nagawa na niyang igalaw ang kanyang kaliwang braso. Angela, anak, ayos na si tatay, sabi ng kanyang ama habang hawak ang kamay ni Angela gamit ang nanginginig nitong kaliwang kamay. Mahigpit na hinawakan ni Angela ang kamay na iyon. 3 taon ang lumipas, nagtapos si Angela bilang summa cum laude sa Harvard Medical School. Sa araw ng kanyang pagtatapos, tumayo siya sa entablado para magbigay ng talumpati. Dati po akong isang tagalinis. Natahimik ang buong auditorium. Habang nagpupunas po ako ng sahig, hindi ko po isinuko ang aking pangarap. Ipinangako ko po sa sarili ko na balang araw, gagamitin ko muli ang mga kamay na ito para magligtas ng buhay. Ipinakita ni Angela ang kanyang mga palad, mga kamay na dating babad sa panlinis. Ngayon, ito na ang mga kamay na magliligtas sa libu-libong buhay. Sa inyong lahat, anuman po ang sitwasyon ninyo ngayon, huwag po kayong susuko. Siguradong darating po ang pagkakataon. Umugong ang palakpakan sa auditorium. Isang standing ovation. Hinanap ni Angela ang kanyang ama sa mga manunood. Pumapalakpak ang kanyang ama gamit ang 2 kamay, ang kaliwa at ang kanan. Sa tabi niya, ang kanyang ina ay nakangiti habang lumuluha. Umiyak na rin si Angela. Ngunit ngayon, ito ay luha ng kaligayahan. Ang mga kamay na dating humahawak sa mop ay ngayoy humahawak na sa scalpel. Ang tagalinis na may mga kamay ng Diyos. Dito nagsisimula ang kanyang bagong kwento.